kaugnay pa rin ng kontrobersyal na issue sa balikbayan boxes. Makakausap natin sa linya ng telepono si Bureau of Customs Chief Alberto Lina. Magandang umaga po sa inyo, sir. Magandang umaga sa inyo lahat dyan. Opo, si Martin Andanar po ito at si Lourdes Vera. Morning po, sir. Yes, Si Commissioner. Louie, mabuhay ka. Mabuhay kayo. Morning po, sir. Bakit po biglang nagigpit po ang ahensya sa mga balikbayan box, Ginoong Lina, sir? Gawa ng nagagamit kasi sa smuggling front. Yun ang naging analysis ng Bureau. Talaga namang hindi naman lang balikbayan ang tinitingnan natin, di ba? Ini-examine lahat naman talaga. It's just that nagkaroon lang ng little focus sa balikbayan kasi nangyayari, nagagamit yung balikbayan, quote-unquote, boxes ng ibang mga, alam mo na, magagaling na, na ini-smuggle na yung ibang items kasama ng balikbayan boxes. Meron po akong mga natanggap, Commissioner, na mga text message mula sa mga broker, mga services. At ang sabi po nila, ang tanong actually nila, saan ba usually nanggagaling yung mga kontrabando na pinapasok sa balikbayan box? Doon po ba sa mga lugar kung saan maraming OFW o doon sa mga lugar na mga migrant Filipinos ang nagpapadala ng balikbayan boxes, sir? Nung nakita namin, nung nagbukas kami, diyan nanggagaling yung mga ang tawag namin may singit, di ba? Opo. So far, hindi pa naman kami nagbubukas ng totoo lamang sa Middle East. Ang binuksan namin so far, Diyos, sa Amerika at saka dito sa Asia. Opo. So far, ang Middle East, ang alam ko, hindi pa nagbubukas. Commissioner, yung sinasabi na baril daw na nakita sa loob ng balikbayan box, ang bansa po galing yon? Sa report sa US at saka yung mga spare parts. Hindi naman actually mga spare parts ng baril tapos dito ina-assemble. Okay. Commissioner, alam ko sinabi niyo po na nagpahayag po kayo na ginagawa lang daw po ninyo ang inyong trabaho. Pero kayo ba'y aware na napakalaki po ng negative reaction ngayon, lalo-lalo na po sa social media, sir? Well, alam mo, like you, inatasan ako ng ating gobyerno na to look into the duties and taxes. Diba? Opo. Ngayon, ito namang kung itong balikbayang boxes, gagamitin nilang front para dun sa kanilang nefarious activities, ano naman ang gagawin ko? Diba? Nakita ko ng mata ko na may halo yung mga balikbayan boxes. Hindi naman yung balikbayan, the boxes itself. Opo. Meron na po ba kayong mga suspect, Commissioner Lina? Because hindi natin alam kung ito'y malaking sindikato o ito ba'y maliliit lamang na mga nagpapadala ng mga gamit pero hinahaluan na nga ng mga kontrabando tulad ng mga iba't ibang parte or parts ng baril tapos ina-assemble dito. Meron na ho ba kayong mga suspect, sir, kung sino-sino itong mga ito na nagpapadala ng mga... Ginagather pa namin. Opo. Diba? It is in the process. But remember, ito yung mga container ito, ang laman sinasabi balikbayan boxes, diba? Na nagkakaroon na ng halo ng commercial. Opo. So, kung lang puro balikbayan boxes yan, okay lang Diba? But even then, gusto kong linawin na ano ba yung ibig sabihin ng balikbayan boxes at saka yung homecoming na balikbayan. Kasi yan, nagsimula pa noong 1980s yan, binigyan natin ng privilege yung ating ang ating heroes ng mga balikbayan. Ang word balikbayan is homecoming Opo. Homecoming. Diba? Opo. Yes. Ikaw ibabalik, nagtrabaho ka abroad, di ba? Homecoming, magdadala ka ng mga nagamit mong appliances doon, di ba? Bumili ka ng appliances doon, iuwi mo kung may sasakyan ka, uwi mo kung may mga damit ka, di ba? Opo. Yun, binibigyan natin ng privilege. May certain amount yun na pagdating sa ceiling na yon, below that, libre ang duties and taxes. Beyond that, babayad ka. Okay. Commissioner, ano naman po yung masasabi po ninyo doon sa
isang mungkahi na ano po nangyari dito sa mga X-ray na binili natin na pagkamahal-mahal. Hindi ho ba? Opo, sige po. Ginagamit so far ngayon. Opo. Yan. Kaya nga, yan, pag nakita roong merong may anino doon na hindi naman mga boxes, talagang bubuksan yung mga container at doon makikita natin kung may halo ng mga refrigerator, television, etc. At doon natin i-assess yung talagang tamang buwis. Opo, Kaya lang ang nangyayari, ang ganito yan Opo. yung mga nanggagaling sa abroad, kasi nagkukumpit yung mga different freight forwarders Opo. Sa marketing nila, sinasabi nila that the duties and taxes are included in the boxes. Yan ang representation doon Oo, yung magagaling na broker or forwarder, yan, doon nila binabase sa isang box. Okay. Yung in short, kung ano dapat na ibabayad na buwis doon sa box, computed na ng mga broker and freight forwarder yan. Okay. Okay, Commissioner, last question lang po. Gusto ko lang po maintindihan talaga yung yung proseso nito. Alam ko po na kayo po ay dating presidente ng malaking freight forwarding company. Hindi ho ba, o doon po ba sa pinanggalingan ng box, hindi ho ba na X-ray na doon o hindi ba pwedeng solusyonan na doon? Kasi lalong-lalo na pag galing sa mga first world countries, we all assume na mas maganda yung kanilang proseso o yung kanilang teknolohiya pagdating sa mga X-ray o pag-check ng mga pinapadala, Commissioner. Tama ka ron, no? Because sa aming dito sa Maynila, meron kami niyan Opo. Sa dati kong kumpanya. Pero yung ibang mga companies abroad, unless i-require ng origin country, Opo. hindi natin marirequire dito na i-x-ray na nila kagad. Tama nga lang, mag-x-ray na sila ron, di ba? Opo. Kasi mas mabuti na pagdatito, yung image makikita na natin para hindi na lang natin bubuksan. Oo. Kasi ako nagtataka dahil pag sa Amerika, meron silang Department of Homeland Security. May napaka-stricto Nakakalusot pa rin pala yung mga baril na pinapadala from the United States o piyesa. Yes. Pero alam mo, kagagaling ko nga lang doon, kararating ko lang at bisita kami ng Homeland Security. I was there for 4 days. Doon sinasabi kung anong dapat, more or less, ang ginagawa nila. So, ayon sa aking pag-aaral at doon sa pakikipag-conference sa kanila, may maganda pa tayong moving forward na magagawa. Now, ay moving forward din, para lang doon sa ating mga kababayan na naghihirap, meron tayong tinatawag na CMTA ngayon na naka-Customs Modernization and Tariff Act na nakapending sa Congress. Yon, isang solution para ma-solusyonan natin itong tinatawag nating balikbayan taxes na dagdagan yung tinatawag na de minimis para yung discretion ng customs mawala na. Pag sinasabi doon, ano bang pwede nating ibigay na duty and tax-free value doon sa mga nagpapadala at saka yung uuwi. Dalawa kasi yan yung mga nagpapadala at saka yung talagang uuwi, magre-reside na dito. Dapat linawin ng ating mambabatas. Ako lang naman sumusunod sa batas, Donald. Di ba? So kung ano yung batas, ipapatupad ko. Okay. Sige. Kahuli-huli na lang po, Commissioner, kasi yung takot po ng mga maraming kababayan is yung garanti. Ano po ba yung garantiya na yung pag binuksan daw ang mga kahon nila, wala pong mawawala ron, sir? Parang doon po talaga sila... Wag silang mag-alala doon. Opo. Kasi yan, kami naman pag binuksan namin yan, at random lang naman namin binubuksan yan talaga dapat isole. Ngayon, yung mga freight forwarder at brokers, it is their duty na ayusin nila yan pagka-examine, i-tape ng husto at i-deliver nila doon sa consignee. Okay. Ngayon, if something happens along the way, hindi naman problema ng customs yun. Hindi ba? Huwag naman kami ang lahat na sisisihin. Ginagawa na lang naman namin ang amin dapat gawin para sa bayan at para sa kanila. Because we would also like to protect the OFW. Kasi ayaw din naman namin sila masisi. Baka sabihin sila pang smuggler or whatever. Hindi naman. Ayaw naman namin ganoon. Maraming salamat po sa inyong panahon, Bureau of Customs Chief Alberto Lina. Thank you po, sir. Good morning po.
Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.